Gayunman, nanindigan pa rin si Senador Pimentel na hindi maaaring gamitin ang pera na dapat ay nakalaan para sa kalusugan ng mamamayan para bigyang daan sa halip ang pagyaman ng bayan. Nagbigay naman ng manifesto si Senators Ronald Bato del Rosa at Christopher Bongo para sa pagtutulito sa zero subsidy para sa PhilHealth. Tumigil ka, Bato? Bongo? Kailan sa huli ay pinagtibay ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang BICAM report matapos sa Peke, napaka-insincero ng kanyang concern sa kalusugan ng bawat Pilipino. Alam niyo kung bakit? Yung malasakit center niya, mga Kojero, humuhut-hut din ang pera sa PhilHealth. So, kaya siya nabubwisit dahil tinanggalan ng pondo yung PhilHealth, ay dahil mababawasan siya ng drama sa malasakit. Okay, medyo may iba lang po tayo ng topic ngayon. Pupunta po tayo sa issue ng PhilHealth. Marami yung nagre-request sa akin na DDM. Sinasabi ko nila, panay batigos mo kay Sara, wala ka namang comment sa PhilHealth. Kamusta naman yung PhilHealth? 90 billion ako ni Marcos. Ganun eh. Ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na sagutin yan. Hindi lang ako sagutin yan, pero isupalpal sa mga muka ng mga DDMs yan. Yung PhilHealth na yan. Kasi kahapon, tinanggalan ho ng subsidy ang PhilHealth. Zero subsidy. At wala ko ibang sisisihin dyan kung hindi ang mga DDMs. Kasalanan nyo kung bakit walang subsidy ng gobyerno ang PhilHealth. Pag-usapan na natin ang topic na palaging ibinabato sa administrasyon, pero wala naman silang patunay, wala namang ebidensya. Nasa Supreme Court na ho ito. So, ito pong opinion natin right now ay pre-Supreme Court decision. Abangan pa natin yung decision ng Supreme Court. Pero, habang ongoing pa yan, syempre, ginagamit ho ito ng mga DDMs para siraan ang ating administrasyon. Legit ho yan. Wala akong pagsisinungaling dyan. Kapag ho kayo nakabisita na sa mga Facebook pages ng iba't ibang mga DDMs, lagi nyo makikita doon, 90 billion PhilHealth Fund. Actually, pati ho si Tony Liachon, naikisakay dyan. Oo, alam naman natin si Tony Liachon, kakamping yan, dilaw na dilaw yan, pink na pink yan. Pero naikiride dyan sa kalokohan na yan. Siguro masama ang loob kasi sandali lang ang kanyang stint sa DOH if I'm not mistaken. Parang naging consultant lang yata siya eh. Anyway, eto na nga pag-usapan natin ngayon. Kasi kahapon tinanggalan ng budget. Tinanggalan ng budget ang PhilHealth. As in zero. Zero. Walang subsidy this year sa 2025. Zero subsidy from the government. Wala akong ibibigay na sobrang pera ang gobyerno para sa PhilHealth. Ito kasi, papakita ko sa inyo. Ito yung sinabi kanina ni Cheese Escudero. Pero kahapon ito yung kahapon nailabas yung balita. Sabi, cheese on PhilHealth's zero subsidy in 2025. Dahil sa kapalpakan yun, totoo naman. Pumalpak ho kasi talaga ang PhilHealth. Pumalpak ho sila ng malaki. Papanoorin natin yung balita tungkol dyan. Dito kasi yung balita. Asher, ano ang paliwanag ni SP Escudero sa pagkakaroon nila ng kapangyarihan na baguhin ang budget allocation ng mga ahensya ng gobyerno? Walang pwedeng batas na ipasa ang nagdaang Kongreso para itali ang kamay ng susunod na Kongreso, lalo na kung hindi naman ito angkop at bagay sa panahon. Ito ang paliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero sa isang panayam sa kanya sa gitna ng pag-question sa pagbibigay ng zero subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation. Alinsunod yan sa 2025 national budget na naipasa or naaprubahan sa Bicameral Conference Committee kahapon. Ayon pa kay Senador Escudero, sa ngayon ay sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth na umaabot ng nasa 600 billion pesos. Ngunit hindi naman anya ginagawa ng naturang state insurer ang kanilang trabaho sa dagdag benepisyo at coverage para sa mga benepisyaryo. Bunsod nito, binigyan din ng mababatas na may kapangyarihan ang susunod na Kongreso na baguhin nga ang paglalaan ng mga pondo depende sa pangangailangan. Sa Senate plenary kagabi, kasabay ng pagraratipika ng Bicameral Conference Committee report, kinwestiyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang ilang pagbabago sa 2025 national budget. Hindi sang-ayon si Senador Pimentel sa tinanggal na budget para sa PhilHealth mula sa BICAM report. Ito ay dahil hindi inaprubahan sa BICAM ang pondo para sa subsidiya na ibinibigay ng gobyerno sa naturang state insurer, kundi operating cost lang. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President?
depensa naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, hindi naman mapaparilisa ang PhilHealth dahil mayroon pa niya itong 600 billion pesos na reserbang pondo. Yun eh. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung Unallocated anong funds. klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. May Hindi sobra. nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Gayunman, nanindigan pa rin si Senador Pimentel na hindi maaaring gamitin ang pera na dapat ay nakalaan para sa kalusugan ng mamamayan para bigyang daan sa halip ang pagyaman ng bayan. Nagbigay naman ng manifesto si Senators Ronald Bato del Rosa at Christopher Bongo para sa pagtutulito sa zero subsidy para sa PhilHealth. Tumigil ka, Bato. Bongo. Kailan sa huli ay pinagtibay ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang BICAM report matapos sa Ang tigas na rin mukha nito ni Bongo eh. Alam nyo, etong si Bongo, pinoposisyon niya yung sarili niya na parang health senator, parang ganun. Wala. Number one, hindi naman siya doktor. Not that it is a qualification, okay lang naman yun. Pero pangalawa, peke, napaka-insincero ng kanyang concern sa kalusugan ng bawat Pilipino. Alam nyo kung bakit? Yung malasakit center niya, mga kochero, humuhut-hut din ang pera sa PhilHealth. So, kaya siya nabubwisit dahil tinanggalan ng pondo yung PhilHealth ay dahil mababawasan siya ng drama sa malasakit. Sa tatlong ahensya ko kumukuha ng pondo ang malasakit lo niya. PCSO, DOH, tsaka PhilHealth. Papansin lang to si Bongo kaya gumaganyan yan. Pero mga kochero, ako naniniwala, hindi lang ho ito tungkol dyan sa 600 billion na pondo. Linawin lang ho natin Si PhilHealth po mga kochero is a GOCC. Government-owned and controlled corporation. Ibig sabihin, korporasyon ho yan. May sarili ho silang revenue streams. Ibig sabihin, sila ho ay kumikita ng kanilang sarili. Isipin nyo lang ganito. Kung si SM ay pag-aari ng gobyerno, halimbawa lang, ganun ho ang GOCC. May sarili silang board, may sarili silang directors, may sarili silang chairman, may sarili silang kung saan-saan. May sarili ho sila. They are acting independent of the national government. Independent ho yan. At may sarili din ho silang pinagkukuhaan ng kanilang pondo. Saan ho sila kumukuha ng pondo? Sa atin po sila kumukuha ng pondo. Hindi sa pamamagitan ng taxes. Sa atin pong mga binabayad, yung kinakakaltas sa atin pong mga sahod, yung PhilHealth. Yung PhilHealth deductions nyo. Pag tinignan nyo yung payslip nyo, meron kayo makikita doon, PhilHealth deduction. Yun ho yun. So, alam nyo mga kochero, kalokohan ho itong pinagsasabi nila. Kaya nga tignan nyo, meron hong 600 billion pesos. 600 bilyong piso ang unused funds. In essence, mga kochero, kailangan pa ba ng subsidy ng PhilHealth? Hindi na ho. Kasi meron siyang 600 billion na sobra eh. Ba't hindi niya ginagamit yung 600 billion na yon para pondohan yung sarili niya? Yun ho ang issue, mga kochero. Pero syempre, ang mga DDMs, hindi nila ganun ikukwento. Ano ang kwento nila? Ito ang kwento ng mga DDMs. Kaya kasalanan to ng mga DDMs kung tutuusin. Unahin natin yung kay Harry Roque, June 8, 2024. A memorandum dated May 10 disclosed that the board approved the transfer of the said amount. Ito na yung 90 billion. 89.9 billion. Sabi ni Harry Roque, to my horror, a well-placed source in PhilHealth dropped the bomb on an anomalous decision by the board of directors concerning, take note, siya mismo ang nagsabi, surplus funds of 89.9 billion. The amount constitutes an excess of the government subsidy. Take note, subsidy. Government subsidy. Okay. Ano ngayon ang drama ng mga DDMs dyan? Ito ang drama. The board decision directly violates Section 11 of the UHC Act. No portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or to any of its agencies or instrumentalities, including GOCCs. Sabi, yun daw yung violation daw yun. Malversation din daw yan, tsaka plunder, sabi ni Harry Roque. So, ano nangyari? Yun ho ang patuloy na ikinukwento sa atin ng mga DDMs. Tulad nito. Let's not forget the 90 billion PhilHealth funds.
Yung ang ingay mo sa budget hearing ni BP Sara pero tahimik ka sa 90 billion ng PhilHealth funds. Yan. Yan yung palagi nilang sinasabi ngayon. Yung sa PhilHealth. Ito pa isa. Sabi ko na before, nilalansi tayo ni Bleng Blong at Mr. Bill Masantos about the 90 billion. BBM and its lieutenants in Congress are pushing Madam Pusit against the wall with the controversial OVP budget hearings. So doon tayo nakafocus lahat. Ninakawan na raw tayo ng 90 billion of people's money. And then, ito yung pinakamalupit. Yung shopping list ni Digong. Laundry list. Ito yung shopping list. Shopping list ni Digong to. Ayan, 89 PhilHealth funds worth 89 billion pesos. Yan yung patuloy nilang, tawag dito, inilalabas. Ganyan sila kahusay. Para lang sa inutusan ng nanay niya